Inyong kapanalig na himpilan. Halina at ating sama-samang pagyamanin at patagin ang ating pananampalataya sa pagiging babad sa mabuting balita. Ating pong tangkilikin ang ating mga religious programs sa Radio Veritas media platforms. Makinig sa Veritas 846 AM band, ang radyo ng simbahan, at manood sa Veritas TV sa Sky Cable Channel 211 at sa DZRV 846 Facebook upang maging daan para mapayabong ang ating espiritual na buhay at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Ito po ay sa pamamagitan ng pagkiisa sa banal na Eucharistia kung saan naroon ang presensya ng ating Panginoon. Ang mga Eucharistic Advocates ay mga deboto ng banal na Eucharistia at nakikibahagi sa spiritual communion na hatid nito. Nakikibahagi din sila sa gawain ng evangelisasyon ng simbahan sa pamamagitan ng oras, panahon, at paghahandog ng love offerings sa liturgical celebration. Sa mga gawain ito, napalawig natin ang diwa ng banal na Eucharistia sa ating mga kapanalig sa buong Pilipinas at sa naabot ng ating broadcast, on-air at online. Tumawag lamang po sa Veritas 846 Religious Department 0917-631-4589 para sa mga dagdag na kaalaman at impormasyon kung ano at paano maging isang Eucharistic Advocate. Sumainyo ang katotohanan. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga hilig masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.
Ang kanyang kabunyian, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Didi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang katatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalulatian sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Well, kapanalig ang ating Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga araw ng Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available at Shopee, Lazada, TikTok at Jmar Marketing Online Shop. Also available at Veritas Fruit Shop. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan. Ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Tinig
tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846, makinig. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay naanyahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinapanalangin ng Radyo Veritas 846 ay lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating namayapa na. Gayon din po ang panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Miyerkules ng 10 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father C.J. Mortela, CMF. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Karmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, Siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal."
Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan o baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak tulad ng kanilang kinaugalian hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, lumapit-lapit kayo, wika niya. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 baldeng tubig. Isinalansang niya ang kahoy. Kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias. Makaitlo nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapagbabalik loob. Noon di nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, suliranin abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Ikaw lamang, o puon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong pong nakaraang Lunes ay nag-umpisa na naman ang klase ng ating mga kabataan, lalong-lalo na sa mga nasa elementarya at high school. At sigurado akong karamihan sa kanila ay tuwang-tuwa dahil ibig sabihin ay meron na naman silang allowance o baon. Kaya naman kailangang doble kayod na naman ang ating mga magulang. Naalala ko po noong ako po ay nag-aaral pa rin ng elementarya at high school, palagi kaming pinapaalalahanan na kung gusto naming makapasa at makapasok sa silid paaralan, ay kailangan naming sumunod sa mga sinasabi ng aming mga guro at sumunod sa turo at batas ng paaralan. Isang halimbawa po dito ay no ID, no entry.
Sa ating pong ebanghelyo ngayong umagang ito, ang paalala rin ng ating Panginoon ay kung gusto nating maging dakila at makapasok sa kaharian ng Diyos, tayo ay gumanap, sumunod at tuparin ang kanyang mga utos or ang kautusan. Kaya sa ating ebanghelyo, ang kanyang paalala ay yung kanyang pagdating dito sa mundo ay hindi upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga dakilang propeta. Bagkus, siya ay naparito dahil siya ang kaganapan ng mga aral at utos. Sa English po, siya yung tinatawag na the fulfillment of the law. Mula sa mahigit na 600 na mga aral at utos sa lumang tipan ng mga Pariseyo at mga Saduseyo hanggang sa ibigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises noong dumating si Jesus sa bagong tipan, pinaalala niya na sa lahat ng kautusang ito, merong 2 dakilang utos. At alam po natin yon, yung pag-ibig sa Diyos ng buong buo at yung pag-ibig sa kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Pero ang katotohanan, at alam po natin na sa maraming pagkakataon ay kahit na 2 na lang itong pinakadakilang utos ay hindi natin ito natutupad at nagagawa. Madaling sabihing mahal na mahal natin ang Diyos. Pero ang hirap sabihing iniibig natin ang ating kapwa, lalo na kung yung kapwa na iyon ay sinaktan tayo, inalipusta tayo, pinagdamutan, sinungitan, o ano paman. Minsan gaya tayo ng mga Israelita sa ating unang pagbasa ngayong umagang ito. Minsan ay mas mahal natin yung mga tinatawag na Diyos-Diyosan, yung kapangyarihan, yung pera, yung posisyon, at yung mga maraming makamundong bagay. Akala natin, yun yung makakapagbigay ng tunay na kaligayahan at yun yung paraan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero sa kabila ng mga maraming pagkakamali natin, sa mga maraming pagkakataon na hindi natin natutupad ang utos dahil hindi natin pinapakita yung tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, patuloy na maawain ang Diyos. Patuloy na tapat ang Diyos sa atin. Patuloy na inaakay tayo upang tayong lahat ay mapabilang sa kanyang kaharian. Gaya ng mga Israelita, sana tayo rin ay magbalik loob at muling sumamba sa ating Diyos. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, patuloy tayong iniibig ng Diyos. Sana patuloy din nating sundin at ituro ang kanyang mga utos. Ibigin siya at ang ating mga kapwa upang pagdating ng Panginoon, tayo ay ituring ding mga dakila sa kanyang kaharian at makapasok sa kanyang kaharian. Amen.
Manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng liwanag, ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa Kanya ng buong puso. Sa bawat panalangin ng ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo, ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinagpangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos,
Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahihintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko
na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo na may kababaang loob upang ipagdasal ang lahat ng naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Yakapin mo sila ng iyong pagmamahal at pag-iingat sa gitna ng kanilang takot, pagdalamhati at pagsubok. Bigyan mo ng lakas ang mga nawala ng mahal sa buhay, pag-asa ang mga nawala ng tahanan at kabuhayan, at kagalingan ang mga nasugatan. Ingatan mo rin ang mga rescuer, volunteer, at lahat ng tumutulong upang maihatid ang kinakailangang tulong sa mga nangailangan. Naway magkaisa ang mga komunidad sa pagmamalasakit at pagtulungan. Patnubayan mo ang mga pinuno at mga ahensyang nagbibigay ng ayuda upang maging maayos at mabilis ang kanilang paglilingkod. Sa gitna ng sakuna, ipaalala mo sa amin na hindi mo kami iniiwan at ang iyong pag-ibig ay nagbibigay ng pag-asa sa amin kahit sa pinakamadilim na sandali. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagilingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit ng kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Nawahi huwag silang mawala ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas, sa darating na ika-14 ng Hunyo sa ganap na ika-12 ng tanghali ay bibisita dito sa Our Lady of Veritas Chapel ang imahe ng Nuestra Señora de la Soledad de Fortabaga.
Malugod namin kayong inaanyayahan na bumisita at dumalo sa ating mga banal na misa na mananatili ito hanggat ika-21 ng Hunyo. Halina at maglaan ng panahon para sa mga panalangin, pagninilay at pakikiisa sa banal na misa. Makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lang po sa 892-57-931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsinawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsinawit sa Panginoon. Maraming salamat po kay Reverend Father CJ Mortela, CMF, sa kanyang pangunguna sa ating Healing Mass sa Veritas. Gayon din po sa aming mga lektor na kila Sister Marcel at Sister Bing. At pinasasalamatan din po ng inyong kapanalig na himpilan ng ating mga Eucharistic Advocate at Donors. Edilberto Gonzalez Villas, Christina Carmen Garde and Family, Besling College of the Philippines, Leo Taperla and Family, LRT Decor Products and Family, Marilyn Alarilla and Family, Carmen Panilo and Family, Bernardo Virgilio Leonardo and Susan Katikbak, Leonardo and Emerita Estebera, Rafaela Magpantay and Family, Cecil Guico Bautista and Family, Alfredo Mengulio and Family, Francisco and Evangeline Afable and Family, Isabel Tan Ansaldo and Family, Florian de los Santos Pulache and Family, Eli Ledesma and Family, Tita Nova and Family, Bobadilla Burgos Family, Attorney Santiago Hernandez and Family, Attorney Steve Nancio, Mercedes Lee and Miguela Lee Ramos and Family, Bernardo and Estelita Sahorda and Family, Josephine Salangsang and Family, Ferdy Cora Eman Fernando and Family, Christy Francisco and Family, Francis School of Makati, Cecilia Puno and Family, Evangeline Marie Sales and Family, Asineta Family, Susan Grace and Rockley Eclabeya, Ronaldo Emelda Casillan and Family, Maria Cho Nakunanan and Family, Concepcion Morales, Christine Ann Biumot, Elisa Chuachu, Erlinda Mangiyat, Malin Catherine Mangiyat, Alicia Mangiyat, Maria Carla Mangiyat, Maynard Mangiyat, Kishna Mangiyat, Hilario Inalanchan and Family, Dr. Chudora Tan and Family, Dr. Melitza Campos Cruz and Family, Kamangon, Borlongan, Carpio, Asenio and Bautista Family, Taihon Chemicals and Services Incorporated, Leopoldo Montalban Jr. and Family, Dr. Meli and Renato Del Fierro and Family, Grace Asuncion Ojeda, Carmelita Hau, Capco Cabangon Family, Alex Anthony Madrid and Family, Gigi and Jomar Katipay, Ermina Langan and Family, Avelina Caparos Pascua and Family, Bayani and Noah Ramos and Family, Beth Ignacio Layog and Family, Miguel Alcantara, Lilibet Wagisa and Family, Marina Vigonte, Rosario and Ramon Gabaldon, Mariel Martin and Tess Micor, Mirna Borromeo and Family, Yoli Tapales, Esther and Marlu Casanuevo and Family, Ninita and Gracie May Arosio and Family, Neo Heights Marketing and Sale Corporation, Emilita De Jesus, Paulo and Isa Santos and Family, Ramon and Loretta Villanueva, Norma Cabrobias and Family, Moises and Angelita Morales,
Melvin Ellen Atendido and family, Elizabeth Javier, Carmelita Milet Vergara Ocampo and family, Kaysin Agnes Numlao and family, Kimberly Ann Dayart and family, Ricardo Esther Commercial Center, St. Ferdinand Medical Arts Building, Adrian Carol, Kate and Bea Castano, Socorro Nuque and Susana Lapid, Concepcion Manalang and family, Leo and Mary Ann Panpan, Mirna Alberto, Sister Glo and Sister Lita Sayo, Danny and Dorothy Joy Rivera and family, Art and Divine Baltinaro, Victor and Mingna Morales, Delia and Dea Esma, Annabella Nosebora Jr. and family, Machus Victor and Alexander Chudor Cruz, Natanya Ray Viloria and Kai Elise Cruz, Angel Carmesita and Dorothy Tongco, Leia Gonzalez and family, Digulacion Rosanilla Gaturian and Brigada Hope Bayani and Jade Tan, Jose Concepcion and family, Sasha Matias, Maria Rosario Manalang and family, Dr. Mary Ann de los Reyes and family, Mirna Alberto, Abilina Ong Manuel, Nancy Rose Emelo and family, Josephine Gubantes and family, Norma Henonangan, Winifreda Beltran, Rustica Mercado and family, Rogelio Mercado and family, Rodolfo Mercado and family, Emilio Andres Mercado, Effie Marzan, Deo and Mary Fontanilla, Lucia Sanchez, Nelia de la Cruz, Ching Baculod, Isagani Tan and family, Leverly Tan Chua and family, Jessamine Yazon and family, Edita Vicente, Abeline Bartolome, Cristobal Macaranas and family, Frank and Letty Magboa and family, Attorney Earl James Saludo and family, Maxima and Tita Serrero, Josephine Eduardo Loyola and family, Sister Rina Idago and family, Merlita Tiglao, Leticia Carbunco Laure, Angelita Carbunco Sanggala, Iron Cruz and Penina San Jose, Marianita Risho, Shoson Tuason families, Linda Ongkiko, Erlinda Mejia, Attorney Paul and Christina Ismael and Demetrio Ledesma, Christina Cabasag and family, Edwin and Joseph Penticase and family, Christina San Andres, Attorney Benny and Mrs. Tessie Laguesma, Sunny Go and family, Fema Dokdok and Telemangiliman, Beatrice Limhap and family, Vicente and Lina C., Marcel and Mary Heidi Chu C., Helen and Susan Katakutan, Lilia and Lydia Tansinsin, Leonila Fe Benaventura and family, Mirna Hao, Magdalena Ventura and family, Sister Linda, Carolina Inares and family, Zoe Marie Pascual, Nathaniel Pascual, Marie Azeli Pascual, Nelia Manalo, Rodelito and Janet Manalo and family, Victoria and Roman Bernal Jr., Crisam and Nuyan Pojeda, Jasper and Andrea Carina Pardura, Joel and Maria Concepcion Perez, De Leon de la Peña Fernandez Aliangan families, Marcela Carlo Digna Romana Francisco Reyes, Flordelino Ronali Orteza and family, Eduardo and Maria Lourdes Sicat, Edmar and Christy Sicat, Arlod and Phoebe Sicat, Susan Leonardo, Kenneth Gabriel, Megan and Lawrence Chua, Ramon Chua, Lourdes Castillo Chan, Rachel Ong Tan, Donna Maderaso and family, Claire Inamarga and family, Edwin Bernardo and family, Fernando and Cecilia Tubalia, Edgardo and Nona Servo and family, Fe and Fernando Macahis, Landayan Laksa family, Wilma Tolentino and Christine Ann Igle, Donna Orcales, Susan and Grace Richel Tiham, Marina Sale, Renato and Solido Guzman and family, Rodrigo and Rosita Trinidad Gabriel and family, Annie Rachel Emboscado and family, Juliet Baltao, Audrey Lapitan and family, Celia Crisostomo, Vertical family, Imelda Balbalosa, Lourdes Villar, Bartolome Cordoba Salameda families, Caintic and Dueda family, Capistrano and Garcia family, Victoria Sunga Peralta and Hernilio Peralta, Crisanta Villaluz and family, Flaviana and Billy Sarmiento, at kay Corazon Bautista and family. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas.
Kami po ay patuloy nag-aanyaya sa inyo na makinig sa ating himpilan at manood sa ating Facebook at YouTube live streaming para sa mga karagdagang balita at informasyon. Higit sa lahat na pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas tungo alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Abangan po natin ang misa mamayang alas 12 ng tanghali na pangunahan ni Reverend Father Paul Bokbok at sa alas 6 ng gabi na pangunahan ni Reverend Father Jerome Ponce, OFM. Maraming salamat po sa kasama ko naglingkod sa misang ito na kila Brother Daniel at Brother Jeff at sa Veritas Technical Production Coordinator at Social Communication Team at Religious Department kasama si Binibining Rene Jose, Homer Biray at CJ Reta. Abangan po natin ang susunod na programa ang Veritas Pilipinas. Ako na po ang inyong kapanalig, Alinahe, na wabati na isang magpalang umaga at sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig.